Pahayag ng matinding pagkabahala si European Union Ambassador to the Philippines, Luc Veron, kaugnay ng mga huling aksyon ng China sa West Philippine Sea. Partikular na ang ginawang paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG sa Philippine supply vessels. So sa madalit sabi, tayo yung mali. Pinalalabas nila yon sa mga citizen nila sa China. Para yung mga Chinese people tuluyan na magalit sa Pilipinas na isa na rin yun. Isa yun sa mga dahilan. Basta gina-justify nila yung kanilang mga ginagawa. Okay? So sa part naman natin, tayo nagtatanggol ng teritoryo at pinaglalaban natin ang ating karapatan. Sa part nila, ganun din ang kinalalabasan. Pero eto yung hindi ko ma-take dito eh. Dangerously rammed a CCG ship on the scene. Tayo yung bumangga. Okay? So yung justification nila sa pag-water cannon sa mga vessel natin, talagang idinidiin o ginigiit nila. Okay? Ito pa. I need to stress that Ren Ajiao is part of China's Nansha-Qundao. China has indisputable sovereignty. Indisputable. Okay? Over Nansha-Qundao, including Ren Ajiao and their adjacent waters. This was established in the long course of history and consistent with international law, including the UN Charter. Pero naaalala nyo yung 2016 arbitral ruling kung saan tayo yung nanalo dito sa legal rights na ito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dahil sa dalawang magkasunod na insidente na nangyari sa West Philippine Sea kung saan hinaras at binuli, hinarang, winater cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas dito sa Baho de Masinloc at sa Ayungin Shoal, mga utol, ay naghain na naman tayo ng protesta o diplomatic protest, mga utol. At dahil doon, mga utol, syempre nag-counter statement na naman itong China. At gaya ng inaasahan, syempre, binabaliktad nila at sinisisi nila sa Pilipinas. So papakinggan natin itong statement ng kanilang Foreign Affairs Ministry para malaman natin. Okay mga utol? And etong video na ito mismo yung statement ni Mao Ning, no? Yung spokesperson ng kanilang Department of Foreign Ministry. Pakinggan muna natin kahit hindi natin maintindihan kasi may subtitle naman. Pero babasahin rin natin mga utol. Ito yung mismo. 非方船只不顾中国海警船警告，执意冲闯仁爱礁泻湖，并以危险方式冲撞现场的中国海警船。非方上述举动严重侵犯中方主权，危害中方船只和人员安全。中国海警 So kahit hindi natin naiintindihan mga utol, kaya ako lang rin pinapakita para alam nyo mismo o nakikita nyo mismo na talagang state nila ito o talagang pahayag nila to. Pahayag nila mula sa China. So hindi rin natin mababasa yung subtitle nito kasi napaka liliit. Okay? Pero mamaya titingnan natin yung buong kabuuan ng statement nila via sa kanilang mismong article. Okay? 依据国内法和国际法，对非方船只采取必要措施，操作专业、克制、合理、合法。中国外交部已就此向非方提出严正交涉，表示强烈抗议。 Teka lang, subukan ko nga basahin yung kasunod, no? 近期仁爱礁海域多次发生紧急事态，责任完全在非方，根源在于非方违背承诺，拒不拖走非法坐滩的军舰，并企图对其实施大规模加固，实现永久侵占。中方坚决反对非方侵占仁爱礁的图谋，已经通过多个层次、多个渠道向非方表明了中方。 Ayan mga utol kahit na syempre hindi naman natin may intindihan, so dumako tayo dito sa mismong pahayag nila, okay? Sa article na nakasulat tungkol dito mga utol puntahan lang natin para makita natin na maayos. Ito na mga utol. Ito yung mismong sinabi niya. Ito yung mula sa Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China. So mismong website nila ito mga utol para makita natin mismo kung ano yung kabuuan ng kanyang pinahayag. Okay?
Ito'y mula sa kanilang Foreign Ministry spokesperson Mao Ning's regular press conference December 11. So ang pangyayari o ang insidente ay nangyari noong December 9 and December 10 sa Baho de Masinloc at sa Ayungin Shoal, mga utol. Okay? Sabi ng tanong sa kanya, December 10, the Philippines sent vessels to intrude the waters of Renai Jiao in Nansha. Kung hindi ako nagkakamali, ang Renai Jiao ay ang tawag nila ay Ayungin Shoal yan, mga utol. So, basahin na natin mga utol. Okay? So, parang, December 10, one cargo vessel, one official vessel, and two Coast Guard ships of the Philippines with without permission from the Chinese government intruded into adjacent waters of Renai Jiao. Ito yata yung Ayungin Shoal, kung hindi nagkakamali, in China's Nansha, Guangdao, in attempt to send construction materials to the illegally grounded warship at the reef. In disregard of the warnings of the China Coast Guard vessels, a Philippine vessel went headlong. Ang hirap basahin kasi subukan nating habaan to. Habaan lang natin. Hindi rin uubra no? Went headlong. Saan na yun? A Philippine vessel went headlong towards Renai Jiao Lagoon and dangerously rammed a CCG ship on the scene. Oy, sa madalit sabi, mga utol, pinalalabas nila na tayo pa yung bumangga doon sa China Coast Guard. Kung nakita ninyo yung video, tayo yung dinikitan at nabangga. Okay? So malinaw yun, meron tayong video. Nakabaliktaran nitong sinasabi nitong Chinese spokesperson na ito. This gravely violated China's sovereignty and jeopardized the safety of the Chinese ship and personnel. The CCG took necessary enforcement measures against Philippine ship in accordance with domestic and international law, which were professional, restrained, justified, and legitimate. The Chinese Foreign Ministry has lodged serious demarche in the strong protest to the Philippine side. Grabe, di ba? Babaliktad nila talaga yung nilalabas. Naglabas sila ng fake news, mga utol. Nauna na yon. Bukod pa dito sa statement na ito. So sa madalit sabi, tayo yung mali. Pinalalabas nila yon sa mga citizen nila sa China. Para yung mga Chinese people tuluyan na magalit sa Pilipinas na isa na rin yun. Isa yun sa mga dahilan. Basta gina-justify nila yung kanilang mga ginagawa. Okay? So sa part naman natin, tayo nagtatanggol ng teritoryo at pinaglalaban natin ang ating karapatan. Sa part nila, ganun din ang kinalalabasan. Pero eto yung hindi ko ma-take dito Dangerously rammed a CCG ship on the scene. Tayo yung bumangga. Okay? So yung justification nila sa pag-water cannon sa mga vessel natin, talagang idinidiin o ginigiit nila. Okay? Okay, ito pa. I need to stress that Renai Jiao is part of China's Nansha Guangdao. China has indisputable sovereignty. Indisputable. Okay? Over Nansha Guangdao, including Renai Jiao and their adjacent waters. This was established in the long course of history and consistent with international law, including the UN Charter. Pero naaalala nyo yung 2016 arbitral ruling kung saan tayo yung nanalo dito sa legal rights na ito. So paano nila nasasabi na according with international law yung mga sinasabi nila, di ba? No. Is it against the principle of international law and legally untenable for the Philippines to cite a word of the South China Sea arbitration, which is illegal, null and void. Okay? Illegal at null and void daw yung pagkapanalo nating award doon sa arbitration na yon. Okay? To claim the Renai Jiao falls within the exclusive economic zone and continental shelf and denies China's sovereignty over it. No? Talagang sa isip nila at sa kanilang mga pahayag, kanila yung lugar na iyon, no? Yung Ayungin Shoal, na meron nga daw tayo naka-station na warship na matagal na nilang pinapatanggal.
So tayo yung illegal sa pinalalabas nila. So tayo pa yung bumangga. So kaya nila tayo wina-water cannon kasi tayo pumapasok sa teritoryo nila. Excuse me. Ganun kagrabe mga utol. So okay, so last na. The responsibility for the recent emergencies and waters of Renai Jiao lies completely with the Philippines. So lahat ng pangyayari doon ay responsibilidad o kamalian ng Pilipinas. Yan yung dinidiin nila. Okay, the root cause, the root cause is the Philippines has broken its promise and refused to tow away the illegally grounded warship of the reef and attempted to reinforce it on a large scale in an attempt to permanently occupy Renai Jiao. So, isa pa rin sa mga sinasabi nila na gusto na daw nating kuwain o gumawa na ng permanent structure dun sa Ayungin Shoal. Kaya nila ginagawa yung mga bagay na yan. China firmly opposes Philippines to attempt to occupy Renai Jiao and has made clear its solemn position through multiple channels demanding that the Philippines will not send construction material to the illegally grounded warship for the large-scale repair and reinforcement and putting forward proposal properly managing the situation. However, the Philippine side, in disregard of China's goodwill, good faith, restraint, broken its promise and keep stirring up trouble and infringing on China's sovereignty and making provocative moves in the waters of Renai Jiao. It has also been spreading disinformation to hype up the incidents. Grabe, di ba? Tayo pa yung nagpapalabas ng fake news o maling mga impormasyon para daw masira sila, tayo ay kampihan. So ganun kasinungaling itong mga walang ya na ito. O anong masasabi nyo mga utol? So madako na tayo. Pero gusto ko lang idiin yung statement na to ay hindi na to bago. Ilang beses na nila to sinabi na amin yan, kayong illegal dyan, umalis kayo dyan, kaya namin kayo binubomba, kaya namin kayo hinaharang, kasi amin yan. Yun yung laging statement ng China, yun ang pinakabuod. Okay? So kaya namin ginagawa itong mga bagay na to. At kayo ang nagsisimula ng gulo, kaya namin kayo, kasi pumapasok kayo. Ganun yung pinalalabas niya. Pumapasok kayo sa teritoryo namin, sabi ng China, kaya namin kayo ginaganyan. Yun yung palagi yan. Doon umiikot yung kanilang mga statement. Okay? So dumako na tayo mga utol sa kung ano ba masasabi ng ibang bansa, ng mga bansa na walang kinalaman dito. So anong mga bansa pa ang willing kumampi sa atin o magbibigay ng simpatya sa atin o ano masasabi nila. Okay? So pakinggan natin itong mula sa RTV Malacanang press briefing. Okay? So kahit ano pang statement ang ilabas ng China, may mga videos po tayo. At una sa lahat, atin po at tayo po yung may karapatan. Alam yan ng buong mundo. Tayo yung may karapatan doon sa lugar na kanilang inaagaw. So eto na yung statement na to. Recall or what? Our own ambassador in China. I have no information on that at the moment. Yeah. Eto na. Okay, Alvin Baltasar, PBS. Asik Dasa, good afternoon po. Asik, just to be specific, ano-anong mga bansa na yung nag-express ng support sa Pilipinas after this dangerous maneuver of Chinese Coast Guard? Yes, we are very, as I mentioned, we're very appreciative of the fact that many countries have actually expressed support for the Philippines. And as our latest count is that there have been 14 or so. Among them are 14, France, US, 14. Japan, Ireland, Australia, Canada, Denmark, EU, Germany, and Netherlands, New Zealand, UK, among the countries that have actually already signified support for our position and also expressed concern.
about what is happening in the waters, in our waters, because this incident is actually quite serious, not only because it actually can cause damage not only to vessels, but it can also be harmful to the ones who are manning the vessels, but it does not contribute to peace and security in the region. Ayan mga utol So 14 na bansa na nagpadala ng kanilang suporta o nagsabi ng kanilang suporta. Totoo naman yan, no? Halos karamihan ng bansa talagang sa atin kakampi dahil nga tayo naman ang nasa tama mga utol. Kabaliktaran ng pinapalabas nitong China. Okay? So dumako tayo dito sa kagaya nito. Mula sa UNTV News, US and EU envoys binatikos ang panibagong harassment ng China. So marami talagang babatikos sa China sa kanilang ginagawang ito. Pero ang tanong, no? Ano ang aksyon, no? Kasi binlang ka na nila. Yun nga, dahil doon sa statement nila ng China, yung diplomatic protest natin, yun yung pinakatugon nila. Ang tugon nila, tayo ang mali. Sa simpleng paliwanag. Pilipinas ang mali. Binangga pa nga kami ng Pilipinas So yung water cannoning na ginawa namin ay justifiable, no? At nasa tama. Kasi pumapasok sila at hindi nila inaalis yung kanilang yung illegally nga daw na naka-station doon na warship natin, yung BRP Sierra Madre. So isa na yon. Hindi nila nabanggit yung nangyari sa Bajo de Masinloc. Okay? Pero just the same mga utol, etong China ang pinalalabas mali ng Pilipinas. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Ituloy muna natin to. Iyag ng matinding pagkabahala si European Union Ambassador to the Philippines, Luc Veron, kaugnay ng mga huling aksyon ng China sa West Philippine Sea. Partikular na ang ginawang paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG sa Philippine supply vessels na nasa isang routine resupply and rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal araw na Linggo, December 10. Pero talaga mga utol, no? Ito yung video, no, na sinasabi nila, tayo bumangga. Sila umaandar, Yan, yung sinasabi ng China. So, fake news pinalalabas nila. Ano pa ba masasabi natin dito? Ano kayang action pa, no? Kasi hindi na nga sila pwede sa mga ganon, yung mga diplomatic. Anong action pa? Ano ba, mangyayari na lang ba na tayo papayag na mawala yung mga teritoryo natin dyan? O naniniwala pa rin naman ako sa sinasabi ng ating Pangulo na hindi tayo papayag. So may mga national strategy na daw silang binubuo pero hindi nga din na pwedeng i-discuss sa public. So kailangan natin igalang yun kasi baka ma-counter tayo ng China. Pero just the same mga utol, paulit-ulit na yung ginagawa sa atin. Hanggang kailan tayo? So nauna na sinagot ni Jay Tariela na hindi daw tayo bababa sa level nila yung pang water cannon. Okay? Kasi tinanong na yon sa press briefing na pinakita ko sa inyo na pwede ba tayong gumante ng water cannon sa kanila? Sabi naman ni para lang i-wrap it up, no? Sabi ni Jay Tariela ay hindi daw tayo bababa sa level na ganon. Tayo lalakad o gagalaw na naaayon sa batas. Palaging ganon. Pero nakakapiko na. So anong wala no? Walang aksyon kasi wala. So ano mang nasabi nyo mga utol sa kabwisita na ginagawa nitong China? Pa-comment na lang. Alam kong bad trip na rin kayo. Pero wala tayong magagawa tayo yung nagpapasensya. So pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Diba? Pero mas tama na tayuan na natin yan. No? Bahala na sila kung anong gagawin nila. Kasi tinanong rin kung ito ba'y act of war. Itong ginawa ng China, act of war nga daw ito. Tinanong, sabi naman ng sagot naman ng gobyerno sa atin ay hindi daw po. At hindi pa ito sapat para ma-invoke yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Pero palagay ko ay pinag-uusapan na ito ng US at ng Pilipinas. Pero tsaka dahil aalis ang ating Pangulo papunta sa Japan, isa sa mga madidiscuss nila kung ano ang posibleng solusyon nila dito. Pero just the same mga utol, nandyan pa rin yung problema natin sa China. Mas lalo pang lumalala. So ano ang mangyayari? Yun yung aabangan natin. Maraming salamat sa UNTV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production.
Huwag nyo kakalimutan i-komento ang inyong opinion, buisit, bad trip, at pakilike ng video. Magpapatuloy tayo dito. Abangan natin to. Hanggang gusto ko ikalat kasi sa buong Pilipinas. Kaya patuloy kong tinututukan yung issue na ito natin. Kasi laban ito ng Pilipinas. Kasi teritoryo natin ang inaagaw. At ang masakit, tayo pa yung pinalalabas na mali. So maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.